Good day mga kadaykas, yung nakita nyo nga palang 25 slot na car display is made of Sintoboard. Papakita ko ngayon kung paano kong ginawa. Bali nag-start ako sa 2x2 feet na Sintoboard. Then, ito yung layout na gagawin natin. Regular cutter lang din pala yung ginagamit ko. Kaya ingat-ingat kayo po sa pag-cut. Bali 5mm yung thickness nito. Lightweight na Sintoboard yung gamit ko. Then after that, ito naman yung pinaka background. Yan yung alos kasi laki na rin siya ng A3 size na cutting mat. Then yun yung mga sides, top, bottom, left and right. Then yung mga layer na paglalagay natin ng die-cast. After na, nilagyan ko na rin ng stopper yung bawat layer ng lalagyan ng mga die-cast. Then try natin kung magtatama pa ba sila. Medyo mataas or makapal na rin yung ginawa ko dyan para for sure na hindi magtatama o magagasgasan yung ating mga die-cast. Then after that, nisprayan ko lang siya ng kulay gray na spray paint from DIY kasi medyo mura dun eh, para medyo tamang asphalt yung dating ng ating car display. Then ito naman yung lalagay kong background. Ang gamit ko dyan na paper is glossy na vinyl sticker from Co-op. Then ayan is inedit ko lang din, medyo matagal din gawin pero goods naman. Ito yung Co-op glossy photo sticker, 20 sheets yan, bali 90 GSM. Maganda gamitin to, matagal or hindi ko pa nakita nga mag-fade to sa 3 years ko ng pagdadiorama siguro sa paggamit sa kanya. Yung mga ginamit ko last time hindi nag-fade. Then pigment ink din pala ang gamit ko dyan sa printer ko. Pigment ang gamit kong ink. Then layout din ng LED light. Gamit ko dyan is 5 volts na LED light. Testing muna kung may ilaw syempre. Power source nga pala niyan is power bank lang. Hindi ko na-recommend din sa mga outlet since 5 volts lang. Not sure kasi hindi man electrician. Pero power bank talaga ginagamit ko. After that, ayan, na-layout na natin. Ayan, all goods naman yan. Lahat ng rows niyan is lighted ng LED light. Hindi lang yung paligid. As in, buong rows is may LED light. Then after naman yan, dito naman tayo sa acrylic sheet. Ang gamit ko acrylic sheet dyan is 1.5mm. Ingat-ingat sa pagkakat yan. Madali na may cut yan. Basta ingat lang kayo. Medyo matalim kasi yung cutter plastic na yan. Mga 4 to 5 na pasada ang cutter. Yan. Goods na yan. Plastic cutter yan. Then snap nyo lang ng konti. Cut na yun. Okay na yun. Manual lang tayo. Or lahat naman ito manual eh. Wala pa tayong, hindi tayo laser cutting eh. Kaya manual cutting lang tayo. Pero kaya naman. Ayan. And smooth naman yung pag-cut niyan. Then after that, try natin i-fit. Papasok na sa ginawa nating railings. Bali may railings yan. Para lang guide o rail. Yan ang rail guide. Tama ba? Ayan, okay naman. Smooth naman yung slide niya. Yan nga pala yung pinaka-railing niya. Dalawang 5mm din. So, bali, nasa gitna yung acrylic sheet.
Diyan mag-slide yung pinaka-acrylic sheet niya. Ayan. Then after that, nilagyan ko na lang din ng frame. Using Sinterboard pa rin, 5mm, para yung flaws ng paggawa, ng mga edges, hindi makita. Then, pinaka-housing ng outlet, palabas ng wiring, para hindi naman makita. Lagyan ko ng housing. After nyan, ayan na, check natin. Konting montage. Ilang mga diecast. Thank you for watching. And ingat sa lagi.